Hay, buhay. Ang Nakakatamad lumabas, hirap-hirap. no? Nakakatamad lumabas. Nakakayamot nga eh. Paano? Onting, onting ulan, hanggang tuhod, ang baha. Tik yan. Nung mga area na Gra. hindi binabaha, binabaha na ngayon. At partida pa ha, Otits ha. Ano pa lang yan, thunderstorm pa lang yan. Kaya nga. Di ba? Pero nung bagyo, Kaya no? Gabewang tindi. no? Oo. Sabi talaga. Pinasok na nga kami dito eh. So, Oo. anyway, Otits, ito, mainit-init tong tatalakayin Yan. natin kasi Okay. Ayun ang gusto ko, napapanahon to. nung nagiinit ako. Nagiinit ng ulo. Ano to, tinatalakay na ngayon to sa sa Senado at sa mga Mm-mm. iba pang parte ng mga news outlets. So, Tama. ang title nito is Bakit naging failure ang flood control project sa ating kahit sobra-sobra ang budget na binibigay ng gobyerno natin. Bakit baha pa rin, di ba? Rektahan lang sagot. Eh kasi, sa mga Eh, kasi nga mambabatas. ni kasi nga ni so ano mabibigay mo namang Ikaw komento muna. about sa Ikaw muna. Ikaw muna. Gusto ko marinig na sa'yo. una unang-una, sobrang dismayado ako bilang Pilipino kasi Mm-mm. isipin mo na malaking budget ang inalat sa flood control project natin. Billion. Billion. Yes. Correct me if I'm wrong ha. Tinalakay ito nung last SONA no? Nung mga Yeah. nakaraang SONA. 3 years before ata yun, no? Or two Mm-hmm. years. Tama. Ayun yung na-highlight nga kasi, ayun, kumbaga, maraming bagyo ang papasok ngayong taon. Aabutin tayo na hanggang Disyembre. Ngunit, ngunit, di ba, nung pumutok na yung issue na talagang umulan na at naramdaman natin mga Pilipino. So, hinanap na natin kung nasaan na yung um, proyektong na sinasabi or binibida ng government natin, Oo. hindi naman nakita at maraming mga buhay ang nasalanta. Hindi lang buhay, pati pangkabuhayan, mga trabaho, Mm-hmm. pag-aaral, 'di ba? So lahat is Abala naapektuhan. lahat. Kaya, Hindi lang sa mga bata, kundi tayo rin mga matatanda. Laking abala oo. talaga. Kaya sobrang sabi nga ng Pangulo natin, hindi lang basta nakakadismaya, kundi nakakagalit talaga. Mm-mm. Which is totoo naman talaga kasi Oo. pinapanood ko siya habang pinupuntahan niya yung bawat area na merong proyekto na ganun at wala siyang nakita ni isa or tinayo man lang, talagang hindi ko ma-imagine yung galit ng presidente natin sa mga pinaggagawa nito. Oo. Ibang Ikaw naman, klase. Otits, ano namang bibigay mong komento sa topic natin ngayon? So, ang impression ko or komento patungkol sa topic na ito is unang-una nakakagalit in the sense na ang laki-laki na nga ng kaltas sa buwis sa atin eh. Kahit saan may buwis na, kahit kabibili ka nga ng pagkain, may buwis, may VAT na eh. Tapos makikita Mm, mo ganyan lang nung resulta ng buwis. Nung buwis mo mm. ganyan. Maraming ghost project na naiitatayo na nasan na. Sayang naman nung proyekto nung kahit nung sa kanal na nga lang eh. 'Di ba? Wala eh. Tapos kung meron man na proyekto, substandard naman nung ginamit. Kung halata na lang, nahampasin mo lang ng mas matigas na bato is mabubutas lang din nung di kaya ganon. 'Di ba? Di maayos ang pagkakariprap kung doon man lang ginawa doon sa mga matataas na area. Tsaka yan, naniniwala ko na simula ulo hanggang paya may kinalaman dyan sa sistema. Saklab, di ba? Tapos sinasabi pa ng kakaalis lang na secretary ng ahensya ng DPWH, wala daw hindi daw niya alam. Posible naman yun kasi parang siya ang boss nila eh, 'di ba? Sa lahat-lahat ng mga public works and highways sa buong Pilipinas eh. Sa lahat ng civil project ng gobyerno, siya ang boss eh. Ganun eh. Bale, ang kung ano yung mga progress na nagawa niya, yun ang ire-report sa mahal nating Pangulo.
Pero bagkus, Yes, yes. posible naman na hindi niya alam na may ganyang kalakaran na nangyayari, di ba? Mm. Kaya nakakalungkot nga eh. Mm. Kasi ganyan yung mga nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. At ano, may dadagdag ka pa ba, Otit, sa ano mo, sa komento mo about sa topic natin? Nung karagdagan ko pa is nung mga kontraktor na dawit. Kasi syempre nagbigay na ng listahan ng Pangulo. Kung hindi pa nga nagbigay ng listahan ng Pangulo or ng mga ebidensya ng Pangulo na may korupsyon sa proyekto ng ating bansa, hindi pa natin malalaman kung sino yung mga kontraktor ng mga ano mga Mm. kurakot di ba? Pero sa palagay ko ano, Otits, yung mga contractor na yan hindi sila, kumbaga small time lang yan pakiramdam ko. Oo. Ako rin, Meron may talagang, big fish. Small fish pa mm, lang yan, pero ang laki na mm, kinikita. What more pa kaya mm, sa big fish? mm. Hindi na kasi usapan dito yung milyon Kumbaga parang Billion na eh. barya na lang sa kanila yan. Billion Kumbaga na. bilyon, trilyon na usapan dito sa ano na to sa discussion natin. Kaya Kaya naniniwala talaga nakakainis. ako, papi, na mga politiko na nagfa-file ng salin, hindi totoong values yung inaano nila. Feeling ko Oo. bilyonaryo na sila. Naniniwala Hindi, ako, naniniwala ako nung ibang trilyonaryo. bilyonaryo or trilyonaryo, pwede. Kasi, Mm-mm. ano nung ibang, kagaya nung sinabi nung isang mayor, di ba, na Mm-mm. in-interview siya ng isang media na may kilala daw siyang congressman na Mm. ang may vault siya pero isang kondo. Rumbolt Oo. tawag dun Eh, Di ba? di pa nga, di pa nga sinasabi na meron pa nga politiko na ginagawang bultang bahay, di ba? Mm. Yun, lupit Ayon nun, sa no? aking isang source or isang intel. Oh. Kasi syempre, inaalam-alam ko rin yan eh. Kasi bilang Pilipino, dapat alam mo kung Alam saan mo. napupunta Oo. talaga ng pera ng bayan. Which is Mm-mm. nakakapikon. Meron, ano lang yon parang hindi pa 100% nung nalalaman ng isang mayor nung binagay doon sa isang media, pahapyaw pa lang yun. Pero totoo, merong politiko na ginagawa ng bolt ang bahay. Mm. Tsaka Nag-check kailangan lang na natin, lang ng CCTV kasi may mga mm, bantay ng mga guard doon, oh. mm. Diba? Tsaka ano na-discuss din dun, Otits, yung kung anong bag yung pinapasok nila. Ang sabi dun, large daw. Tapos, ang laman nun, kayang magbitbit ng bag na ganun ng almost 50 million. Ang Tignan mo alam ko yun, di kasi, ba? pag 'di ba sa isang bundle ng 1,000 is 6 digits na or 100K. Mm, O sa 10 mm, yon, meron na 1 milyon. O kung sa mm, maliit na maleta, sa maliit nating maleta isukat, no, parang mm. bag ng pre-LM na bata or 5 years old na bata Oo. na bag. So makaka more or ano yon, estimate nun around 20 to 15 to 20 m. Di ba? Eh, 'di ba, sabi nga bilyon-bilyon na tapos isang kwarto ng oh. Kung in dimension nga ng sukat, kagaya nung sinabi ng isang mayor dun sa sa isang interview niya sa isang media. Totoo nung Mm, sinasabi niya na possible na nung amount na yun ng isang kwarto ng puno ng tigi 1,000 na naka yun, naka-plastic na balot yun ng bank ng land bank kasi government bank doon galing yun. nakakalungkot talaga. So, hindi malabo na aabot sa isang, yun, bilyon yun. Sa isang Kaya kwarto, nga ganun. na. At partida, Otits, ang usapan pa lang dito is corruption sa Mm. DPWH. Isang What ahensya more pa lang pa? yan. Ang Oo, what more dami-daming pa sa dyan. iba? Ayoko na magpangalan ng ibang ahensya. Hayaan na Di natin ba? ang madla ang labas niyan. Di ba? Bah, Imaginein mo yun, di baka ba? umikli buhay natin pag masyado tayo madaldal Stick lang Ayan. tayo sa topic natin. Ayan. So, kaya Anyway, para sa mga listeners, ano nga ba ang flood control project? So, ayon sa aking pagsasaliksik, so ang flood control project ay programa o infrastruktura ng budget na itinayo ng gobyerno upang maiwasan mapababa ang epekto ng pagbaha. So layunin Mm, nito ng protektahan ang mga tao, ari-arian at infrastruktura mula sa pinsalang dulot ng baha.
So ano ang halimbawa ng ng flood control project? So una pag gagawa ng drainage system, ang Mm, drainage system ay mga kanal or tubo na naglalabas ng tubig, ulan mula sa ilog or sa dagat. So mm, pangalawa is mga dike, which is yung dike ay mga pader or bakod ng maharang ng tubig mula sa ilog para maiwasan pag-overflow sa ilog natin. Tapos mm, pangatlo is floodways. So ano ang yes. floodways? So ang floodways ay alternatibong daluyan ng tubig. Yon, ang halimbawa nito is Manggahan Floodway. Tapos Mm, ano ang retention basin? Ang isang katulad nito ng flood control na pansamantalang imbakan ng tubig ulan. So parang dam mm, siya pero maliit lang, ganon. Tapos mm, ano ang dredging system? So paglalim ng ilog para mas maraming tubig o kaya nitong tanggapin. dredging. Yo. Mm, And then early warning system. Ito nung babala ah, kapag may paparating na pagbaha. Nung parang yes. nung site, parang meter nung dun sa sa Susukatin. oo, nung sukatan pag Mm, pula na, ibig sabihin, evacuate na, evacuate gano'n na, na. evacuate na. Mm. So ayun. So bakit binabaha pa rin ang Pilipinas kahit may flood control project? So ikaw, At saka, anong sa tingin mo? Sa tingin mo ano? oy, since sinabi mo sa akin yan, Otits, bibigyan din kita ng itutuloy ko lang yung idea na binigay mo sa mga listeners and then sa followers natin. Mm. Kumbaga trivia naman to. Okay. Yeah. So dito kasi sa Pilipinas or dito sa Central Luzon is dati na talaga, so, kumbaga hindi pa tayo pinapanganak or mga ninuno pa natin na nabubuhay that time. Ang Luzon kasi, in the past, panahon pa ng mga Kastila, is sinabi na talaga nila dyan na ang Luzon is parang swamp talaga Oo. yan. So, Alam ko rin yan. May nabasa rin akong isang article niyan. Bagkus may napanood rin kumbaga, akong mm, article din. so parang swamp yan. And then kaya nagbigay sila ng mga ideas and katulad ng ginagawa natin mga proyekto na katulad nga yung sinabi mo yung dredging, di ba? Mm. Lalo na sa Laguna, ayan, kumbaga palabas ng para at Oo, least tama. hindi tayo binabaha sa gitna. Ang nangyari kasi dahil sa kahirapan, lahat ng mga kababayan natin sa Zamboanga, ay Mm. sa Mindanao, sa Visayas dahil sa sobrang hirap ng buhay, akala nila dito sa Maynila is Golden City. So dito Oo. sila nagbakasakali na kumuha ng trabaho. Syempre, hindi naman basta-basta makakauwi yung mga kababayan natin. Dito na sila tumayo ng ng bahay. Kaya yung mga base sa mga nakalap kong um, data sa internet, talagang yung mga daanan or mga ilog natin is natabunan or ginawan ng subdivision or mga um, kung ano-anong bahay, 'di ba, na pinagtatayo diyan and also sa mga informal settler natin and so naging dahilan to kung bakit mas lumala pa Mm. yung pagbabaha sa atin until now sa future, 'di ba? Oo. Talagang nararamdaman na natin kasi syempre sa panahon ngayon marami ng infrastructure na ginagawa. So mas lalong lumiliit yung daanan ng tubig. Kaya pumupunta sa daan, 'di ba? Sa mga Oo. highway, Tama. sa mga subdivision, 'di ba? And then isa rin sa factor kung bakit ganyan yung nangyayari is nakakalbo na yung mga kabundukan natin. Mm. 'Di ba? Mga illegal logging, ayan, kumbaga hindi registered or illegal na pagmimina, ayan. So nakakaapekto rin 'yan sa environment natin. Kaya kasi pag inabuso natin 'yan, automatic may balik sa atin 'yan. Oo. Kaya ayun Tama yung ka dyan. mga nakalap kong data sa internet. So Mm. ayun lang, konting dagdag lang or Oo. trivia kung bakit Okay. natin 'to nararanasan. So ayun, ikaw ba Otits, may idadagdag ka pa ba? Oo naman, meron naman. Pero magdadagdag rin ako ng onting trivia rin. Particular Mm. dun sa may pangrebataw na trivia. Sige, sige.
So, Go, yun go. nga, ah, syempre, hinalintulad tayo sa nung Metro Manila dun sa Singapore kasi Mm, technically mas ano almost the same area sila area mm, size ng Singapore mm, saka Metro Manila. So bakit ang Singapore is kahit maliit na bansa sila tapos highly urbanized city sila, bakit maganda ang flood control nila? Isa lang diyan kasi maayos kasi sila paggamit ng pondo about dun sa fund control nila compare sa atin. Tapos nung mga ikakadaragdagan ko naman ng mga dahilan bakit binabaha pa rin ang Pilipinas kahit may flood control, unahin ko muna nung mga natural causes. So which is mm, ano yung mga yon. So una mm, nabanggit mo na nung kalakihan dami ng ulan dahil mm, ito yung dahilan sa climate change at mas lumalakas at mas tumatagal ang pag-ulan. Kasi napapansin ko dati mong natin, ang malakas ng ulan hindi naman sobrang laki ng patak 'Di ba? mm, Malakas siya pero hindi malalaki patak. So, ngayon ang mm. na-observe ko dahil sa climate change natin, nung sa kalakasan ng pag-uulan is ang lalaki rin ng patak. Mas Talaga. malaki na yung volume. Nung parang medyo nasasaktan ka na, parang minamatay sa likod pag Mm, wala kang payong. Tapos mm, pangalawa, ang nakikita ko natural na dahilan is mga baradong kanal at estero. Bakit nagiging barado ang kanal at estero? Kasalanan rin naman natin Kasi mm. makalat tayong tao Pag makalat tayong tao, Basura. rin, yung mga diaper ng mga bata nandiyan dyan. Di ba? Di lang Natutubig. diaper. Kumbaga yung mga Mga basura. balat ng candy, balat ng Pollution. In short, pagkain. water pollution, di ba? Mm, di ba? In the future, kung ganyan, ganyan pa rin, natural na lang na may microplastic na dun sa tubig na iniinom natin, which is unhealthy na yun, di ba? Delikado na sa kalusugan natin, di ba? Yup, correct, correct. So pangalawang natural na dahilan is kagaya na sabi mo kanina is urbanization. So since na urbanized yung area is na aside nung proyekto nung project ng flood control natin, lumiliit tong kanal natin kasi puro semento na yung kalsada, ganon. Nakakalimutan na palakihin nung butas nung mga kanal natin, ganon, something like that. Tapos nababawasan ng mga manhole. So, para sa akin, pag nababawasan kasi yung mga manhole sa kalsada, hindi na-check kung may barado ba dun sa underneath na yon, ganon, something like that. Mm, mm, Tapos, pang-apat is, kung sapat naman nung flood control dun sa area natin, bagkus, hindi naman na may maintenance or kakulangan sa maintenance. So, mm, parang gano'n din, papatak din yon kung in after 10 years, kung hindi ma-maintain ng maayos or hindi nalilinis ng mga street sweeper natin o mga baradong dahon dun sa drainage ng kanal natin, mga ano lang din, mare-reconstruct lang din, madodoble rin ang gastos ng gobyerno para sa akin, ganun. Saka, mm, panglima ay maling urban planning. Kung mali ang blueprint or nung master drawing ng flood control, para sa akin, hindi siya gaano ka-epekto na makakatulong na mapabawas yung baha sa isang lugar, lalo na sa mga flood prone areas. So, lipat naman tayo sa corruption side. Yan. Yan. Dito, dito So, tayo dito ay, sumasakit ulo ko Pag pag so, pinag-uusapan natin to parang ayoko na ituloy. Pero sige, ituloy na natin para sa mga oo. listeners. So, meron ako dito, Otids, 5 kategorya pagdating kung Mhm. bakit nagkakaroon ng korupsyon. Okay. Iisa-isahin natin siya, pero Okay. mas maiintindihan nila. Okay. Unang-una, malaking budget. Pangalawa, Mhm. mahirap makita ang resulta. Mhm. Pangatlo, paulit-ulit yung proyekto. Pang-apat, hindi kita ng publiko. Kumbaga, Mhm. hindi siya isinasa publiko. Tama. Panglima, yung patronage politics. Sa Okay. una, malalaking budget na sa Pilipinas, isa sa pinaka pinopondohan kasi taon-taon ng gobyerno ay ang flood control project. Mhm. Almost billion-billion piso ang nakalaan para dito, pero dahil sa sobrang laki ng pondo, dito rin pumapasok yung tukso
or overpricing, kickback, and ghost project. So, syempre, may ano kasi diyan eh, kumbaga loophole sa project na yan. Ito yung number one, yung malaking budget. So, ayun nga, sabi nga nila, di ba, money makes you evil. So, Tama. iisip at iisip ka talaga since ikaw eh, may kapangyarihan, iisip at iisip ka na kukurot ka doon or hindi lang kurot eh. Kumbaga, parang ganito lang yan eh. Binigyan ka ng budget ng nanay mo Mm. para mamalengke, binigyan ka 500. Dapat nga, di ba, yung 500 na yun is ibibili mo ng pagkain. Pero, bumalik ka sa nanay mo, ang binigay mo lang sa nanay mo is sibuyas lang pati bawang. So, yun yung Oo. magandang example, di ba? Mm. So, the next one, yung pangalawa, mahirap makita yung resulta. Kung kada ano, kung sa kalsada or tulay, kita agad kapag tapos na. Pero kung drainage system o kaya dredging, mahirap masilip kung talagang nagagawa na maayos or madalas nalalaman lang natin kung palpak kapag bumalik na yung baha na parang walang proyekto na nagawa. Katulad nung pinuntahan ng presidente natin, walang nangyari. Oo. So, pangatlo, paulit-ulit na proyekto. Kumbaga, napapansin nyo ba sa iisang lugar na halos taon-taon may flood control project? Mm. Kasi ngayong taon kasi yun like for example dredging, sunod-sunod yung kumbaga paulit-ulit yung repair na ginagawa nila. Tapos sa susunod ay may panibago na namang kontrata na naman hindi dahil sa kulang yung plano, kundi dahil sa paulit-ulit din ang kumbaga pinagkakakitaan nila tong mga proyekto na to. So napakabigat, 'di ba? Kasi tax natin yung ginagamit dito pero sila barya lang yung nilalabas nila sa proyekto, then substandard ika nga ng ating pangulo, 'di ba? Pang-apat naman is hindi kumbaga hindi kita ng publiko. Ang problema rin dito is invincible yung flood control projects na nangyayari. Nasa Mm. ilalim ng lupa or tubig, hindi tulad ng mga tulay, school building. Kaya kung substandard ang materials na ginamit dun sa proyektong yun, kulang ang trabaho, is hindi agad makikita ng tao. Kumbaga, kung bumaha na or nag-collapse na yung mga flood control project, doon pa lang natin mapapansin. Kasi yun nga, Mm. kulang nga ng mga materyales, hindi pinulido yung trabaho. So, doon lang natin mararamdaman yun. Kumbaga, hindi, may kakulangan din kasi din dito kasi hindi nila sinasa publiko. So, Okay. ano dyan is milyon, bilyon yung ginagamit dyan, pero baha pa rin, di ba? Oo. Saan nga ni napunta? Sabi nga, di ba? Eh di nasa Ah, bulsa na Nino, eh di siya. panglima at panglima at panghuli is patronage politics. Kumbaga ginagawa rin tong isang political tool. Inuuna ang flood control sa mga distrito ng mga kaalyado o kung saan makakatulong sa boto. Ito, alam mo 'yan kasi kakatapos lang ng botohan. Mm. Kumbaga hindi base sa pangangailangan ng kumbaga ng society, kundi base sa interes ng politiko. So, ayan, for example, may tatakbo na naman ng mga kongresista, mayor, ganyan, is Mm. lagi na lang nilang, kumbaga, binibida yan na, oh, sige, tutulungan kita na ganyan, or yung mga sirang mga ano dyan, mga, Proyekto ko yan, ha. Pero oo, wag ka, proyekto ko nakabudget yan, talaga yun sa di ba? DPWH. Inaangkin Kaya nila. nga, kaya yun yung mahirap eh. Tsaka, Pero wag ka, may time, parte sila dyan. Kaya niya minamarket na, uy, proyekto ko yan. Pero kung tutusin naman, hindi naman talaga proyekto niya. Yung pala, mm, bayad pala. Di ba? kaya, nilalagay pa nila yung pangalan nila dyan. So, Hmm. mabilis nilang mauto yung mga Pilipino. Kaya, paulit-ulit natin sila na binoboto. So, dun sa limang segment na, or sa limang kategory na ba yun, may idadagdag ka pa, Oo. Otits? May mga idadagdag ako na information about dun sa lima na yon. So, nung una is napansin ko kung paano nangyari nung corruption side naman sa flood control is unang-una is overpricing ng proyekto.
So halimbawa, dinedeclare nila na nung isang project is 100M. Pero ang total nila na gastos is around 35M lang ganon or 40M natapos na yung proyekto. So nasa nung sukle. So matik, alam na natin kung saan yun na paghati-hatian na yun. Nakaporsyento na yun na ano, nahatian. Ang hatian nun is mula sa district engineer, contractor, hanggang sa ano na yon sa ulo na ng DPWH. Kayo na bahala kung sino kung ano, kung sino yun. Pero alam nyo na yon, di ba? So pangalawa is substandard materials. Yon, idagdag ko yon. Syempre, kaya sila nakatipid sa gastos sa proyekto is ang gamit rin nila yung materials is substandard. So tinipid rin. So halimbawa, nung bakal na nilagay dun is ah manipis lang. Supposed to be dun sa drawing dapat doble nung kapal dun sa bakal na ilalagay dun sa kalsada para hindi agad maglubak, 'di ba? So pangatlo is syempre common na to or isa to sa cause ng corruption ayon sa pag-iimbestiga ng Senado at Kamara is ghost project. So, halimbawa, pinapakita ng isang papel na natapos yung proyekto, bayad na. Pero pag sinite visit ng secretary ng DPWH or ng engineer, wala pa nasisimulan. Somatic, ghost project yun. Yun yung kasing, halimbawa. Saka, Mm. nung pang-apat or nung huli is nagkakaroon ng paikot-ikot na bidding or nagkakaroon ng monopolya sa bidding. So, ano ibig sabihin nun? So, halimbawa, Mm. kagaya si contractor, may tatlo siyang company na construction firm, apat, apat halimbawa. So, lahat yung kasali sa bidding. Mm. So, in case na hindi mapili nung isa niyang company, nung isa na napili yung company, ganun din, di ba? Parang Mm. naglolokohan ba tayo, ganun? Iisa lang kayo ng may-ari mababa lang ng presyo ng isa di alam na this, di ba? Para masabi lang na kasi sa pagkakaalam ko, ang gobyerno, kuripot yan. Kung ano yung Mm. pinakamababang bidding, Yan yung yun ang kukunin. pipiliin nila. Mm. Kuripot sila na sinisigurado nila na maayos yung gawa. Ganun dapat Pulido. nung takbo nung gobyerno. Kasi syempre ang dami nilang tutuunan ng paggagastusan, hindi lang naman ng paggawa ng kanal eh. Kasi lahat na yun eh. Nung lahat ng binato sa kanila ng budget annually, ano yun, sa lahat ng proyekto na yun ng hindi lang sa isang proyekto. Kaya Mm. ah, as much as possible sila, makahanap sila ng quality yet mas nakakatipid sila. Pero iba kasi Yes. nangyayari, oo, mababa nga bidding, pero ninanakaw naman ng pera, yun ang nakakalungkot, diba? Yes, So, correct. ano magiging epekto nito ng corruption sa flood Mm. control project? So, para sa akin is, nagiging pagtuloy ng pagbaha kahit may proyekto na kasi, ano eh, Mm. walang kwenta ng proyekto eh. Technically, hindi nagagamit kung hindi nasisira agad, ghost project. Pangalawa, sayang ang buwis sa binabayad ng mamamayan. Kasi sayang naman talaga kasi lalo sa panahon ngayon, ang laki na ng binabawas ng buwis sa sahod pa lang ng mamamayang Mm. Pilipino. Tapos Correct. tapos pag makikita mo, mapapanood mo sa balita, pagka uwi mo, misa ka lang magpapahinga, pagka bukas mo ng television or pagka silip mo sa social media, ganyan ang balita. Pang, Mm. ah, Pang-apat is nawawala yung tiwala ng tao Mm. sa mga gobyerno. Kasi binibida ng mahal nating Pangulo yan for the past 3 years. Mm. Okay to, nung project na sure na to, maano na to. Tapos pagkakita sa resulta, sabihin na lang niya, new normal. Kasi syempre, nahiya na siya. Kaya nung SONA, Mm. nagsalita na siya tungkol doon. Mm. Ito, paalala lang to sa mga listener, wala kaming kinakampiang politiko Base lang to Mm. sa mga nalalaman namin, wala kaming kulay na pinapanig. Baka sabihin niyo, si Otits, BBM supporter pala. Si si Papi, DDS. Ulul, huwag kayong ganon. Dapat malawak ang isipan nyo. Tandaan nyo, Kaya nga. Tandaan nyo, Mm. it's okay to be politically aware but not reliant. Huwag kayong mag-rely na Yes. sinasabi Huwag ng kang paan. sasamba. Oo, huwag kang sasamba, huwag kang mag-rely kung ano yung sinasabi ng kung anong kulay na minamangha mong politiko. Basta alam nyo na yun. Basta Mm. pumili kayo ng matinong politiko.
Yun ang maipapayo ko Yan. sa inyo. Good, And then, good, good. ang huling epekto ng corruption sa flood control projects, ang nakikita ko nito is malaking pinsala pag nagkaroon ng unos or ng bagyo sa paaralan, negosyo, at sa mga tirahan natin. Saka in the whole community na, sabihin ko. Kasi Mm. syempre, laking abala niyan. Kagaya Dagok. mo, Mm. suspension ng klase ng mga bata, Mm. nahihirapan ng mga tao pumasok. Trabahante. Pasalamat nga nung iba pag may bagyo, sabihin na lang, okay, work from home. E paano nung iba na mandatory na on-site, di ba? Mm. So, ikaw, partner, may idadagdag ka ba nung magiging epekto ng corruption sa flood control projects bago tayo lipat sa segment na positibo at negatibo? Actually, ano pasok na yan, Otits, yung mga sinabi natin sa negative side. Mm-mm. Ayan. So, Okay. since natapos mo na or na-discuss na natin lahat ng mga negatibo pagdating sa corruption, dito naman tayo papasok sa mga positibong aspeto Okay. ng pag talagang diretso yung Okay. kumbaga walang corruption, Okay. ito yung mga positibong pwedeng mangyari sa atin. Okay. Meron ako ditong apat na kategorya. May infrastructure pa rin na natatayo or nagagawa. So, despite of what happened right now, kahit papaano bumabawi pa rin yung gobyerno natin na kahit nadispalko na tayo or nadispalko ng ang gobyerno, gumagawa pa rin sila ng paraan para ayusin yung mga nasirang dike, ganyan. So, nagke-create din sila ng mga pumping station, yan, sa Metro Manila, dike sa Pampanga, and flood control sa Cagayan. So, ayan kasi yung mga major parts na talagang buhos talaga yung, yung baha. Then, sa pangalawa is awareness ng nating nasa publiko. Ayan, dahil kumbaga dahil madalas na nadidiskubre ang anomalya, mas nagiging mulat na tayong mga Pilipino sa mga issue in public funds and accountability ng mga gumagawa nito. So in number three, nagiging oportunidad para sa reforma. Kapag lumalaki ang ingay tungkol sa korupsyon, napipilitan ng gobyerno at mga ahensya gaya ng COA, Commission on Audit at DPWH na maghigpit ng monitoring. So, ayan, since napapansin na ng netizen or tayo, mas pinupulido nila yung trabaho nila. Pero syempre, dapat sa mga ahensya na yan, dapat matuto na sila. Kasi pera kasi ng yan ng mga Pilipino tapos ninanakaw or winawaldas lang, 'di ba? So ayun, nagkakaroon na sila ng ng mga batas para pag once na gumawa uli ng ganyang anomalya is talagang may mahuhuli at mahuhuli talaga. So, ayun yung pangatlo. Ang pang-apat naman is nagbibigay daan para sa citizen involvement. Kapag alam ng tao ang issue, mas natututo silang mag-demand ng transparency at maging bahagi ng panawagan para sa mga maaayos na governance. So, katulad ng ganito, dahil talagang inaano na natin, kinakalampag na talaga natin sila, mas lalo nilang pinapaigting yung trabaho nila at mas lalong silang natututo. At ayun nga, dahil sa issue na yan is mas nagkakaroon ng mahirap man ibalik yung tiwala pero kahit papano gumagawa pa rin sila ng way na makabawi sa publiko. So ayun yung apat na kategory dun sa positibo pag walang corruption, di ba? So ikaw Otits, may dadagdag ka pa ba dun sa apat na nabigay ko? Ah, sige. May idadagdag ako dun sa mga positibong aspeto. Dun Mm, sa flood control projects, kung hindi na, ginamit to sa tama or yes. pinaggagastosan ng maayos. So una, Mm, para sa akin is nagkakaroon ng protection sa komunidad. So ano ibig sabihin nun? So since nakakabawas na siya sa pagbabaha dahil maayos nga yung paggamit ng pondo,
may iwasan na nung pinsala ng dulot ng baha, apekto sa negosyo at sa infrastruktura. So, nung pangalawa is, sa mga ganyang proyekto is nakakatulong to sa pagtaas ng ekonomiya sa lugar. Mm-mm. Yep. Correct. Since na maganda ang ano natin, kalsada natin, ah, Mm-mm. ano na yun eh, parang market na rin natin yun sa sa investor natin sa ibang bansa na highly urbanized yung ano na to. Tapos hindi pa binabaha. O magi-invest sila dun sa sa lugar na yon. Nakakatulong pa sa pagyaman ng community natin or ng bayan natin. Tapos sa Mm-mm. pangatlo is pagpapaganda ng urban planning. So ano ibig sabihin nun? So magiging mas maayos sa daloy ng trapiko, buhay ng lungsod kapag mas maayos yung drainage at flood management system. Kasi syempre, pag baha, madalas traffic, 'di ba? Mm-mm. Kasi Tama, stranded na tama. eh. Lalo na yung mga maliliit na sasakyan ng dala, ay stranded, nalulubog sa baha. So, kaya ko na isama yon. So, tas yung pang-apat is pagkakaroon ng trabaho. So, syempre, nakaka-market, para sa akin, nakaka-market din yun sa mga investor na tatayo ng negosyo sa lugar na yun kung hindi bahain, di ba? Kung ikaw nga, di ba, Mm-mm. kung bibili ka ng bahay, di ba, prefer mo hindi bahain. Pero since Yep. dahil sa kalamidad ngayon at corruption ngayon, kahit saan na siguro, di ba, kahit mataas ang area, binabaha na rin Oh, eh. landslide. Hmm. Ayan. Kung hindi ba, landslide yan. Tapos yung panglima para sa akin, kung maayos yung paggamit ng flood control or hindi dumaan sa corruption is pagkakaroon pagkakataon para sa modernisasyon. So, syempre mas nagiging modernized nung bayan natin pag maayos yung drainage system natin. Kagaya nung sa Japan, Mm-mm. di ba? Nung Oo, flood saglit lang dun. management nila, di ba? Parang kala mo, baka kala mo Batcave eh. Pero Mm. tambakal yun ng tubig pag binaha. Pag Mm. binaha, ibig ko sabihin pag umulan ng malakas. O, Mm. imbis na Tsaka yung mga, babahin ng lugar nila, mm. doon na napupunta. Tapos, ang linis pa ng di ba, ng kanal nila, tinitirhan nga Mm. ng mga kuy eh. Yung mga Mm. pansin mo? Mm. Tsaka yung ano, dagdag ko lang din diyan, audits. Yung mga proyekto sa kanila kasi hindi na inaabot ng buwan kasi talagang Oo. puspusan Araw talaga lang. yung trabaho nila, Pag 'di ba? sinkhole nga doon eh, kung may sinkhole doon sa isang lugar nila eh, lalo pag major Isang city, linggo lang ata 'yun. minsan nga araw Tinapos lang, nila. 2 araw lang, Mm. ganun. Magapo yan, Tapos agad. tuloy-tuloy. May night shift saka morning shift, ganun. Mm. Eh dito, ano pa eh, lalo pag arawan eh, di ba? Tatagalan talaga nila pag arawan eh. Pag pakyawan, mabilis nga. Tangina mo, pangit to ng gawa. Substandard naman. Oh, pangit tong gawa. Kahit maganda materials, pangit tong gawa. Nung hindi pantay ng pagkasemento, nung Mm. asfalto, patalbo, ganun. Ba- So, minsan sa expressway, pag nakakadaan ako, may parte na lugar doon na linya is hindi pantay ang pagkakaspalto eh. Parang ang nadaan sa mabilis eh. Tatalbog ka talaga eh, no? Oo, masisira sa sakyan mo pag doon ka mapapadaan na aksidente. So, sa mga negatibong aspeto ba, may idadagdag ka ba? Since nung may naitalaki kasi natin, puro negatibo na eh. Ayun yun, kumbaga, almost na, ano ko naman, na tackle ko na audits yung, ano, sa mga negatibo at positibo. So, ikaw, may, ano ka pa ba? Idadagdag ka pa dun sa mga positibo na, ano, para alam din ng listeners natin at followers natin? All goods ka na ba? All goods na ako sa positibo. Sa negatibo, Okay. wala na akong maisip kasi All goods na eh. Ino na natin eh. Binuhos nung na natin yung binuhusan natin doon kasi negative naman talaga nung nangyari eh. Kung ano yung ah, punot dulot, negative naman talaga eh, di ba? mm. So, dito na tayo sa segment natin yung ano, kumbaga ano ba yung mga i-advise natin sa mga listeners natin and Oo. followers natin. So, unang-una dyan is maging mapanuri. Oo. Kumbaga, any kind of project sa local government, um, lagi natin siyang obserbahan kung paano ginagawa, gaano katagal at kung gaano talaga nakakatulong yung mga proyektong nilalatag nila dyan sa atin. Pangalawa is pag once na may nakita kang anomalya dun sa mga proyekto na nun, is
pwede mo siyang i-report sa sa COA, Ombudsman, or sa mga kahit sa local media, pwede mo siyang i-report. Ayan. Mm. Pangatlo is wag tumigil sa pakikilahok. Yan. Wag tayong tumigil sa pakikilahok sa mga, like for example, may ingay na pagdating sa mga anomalya sa gobyerno. Rin tayo na makiboses din tayo. Mm. So, pang-apat naman is magtulungan tayo as a community habang inaayos ng gobyerno ang long-term solution. Mm. Mahalaga rin sa community effort tulad ng paglilinis ng estero, tamang pagtapon ng basura at disaster ah, prevention. So, yun nga, nag gumagawa nga ng gumagawa nga ng way yung gobyerno natin na para masolusyonan yung problema, pero tayo naman sa community natin is hindi tayo sumusunod. Mm. So, useless din, 'di ba? So, makiisa tayo sa gobyerno pagdating Mm. sa pagre-rebuild no kung ano yung man yung pagkakamaling nangyari sa mga proyekto. So, makiisa tayo sa kanila para at least all goods lahat, 'di ba? Ikaw naman, Otits, ano naman yung maidadagdag mong payo sa mga listeners and followers natin? Ang mga natutunan ko or idadagdag ko na payo para sa mga listeners natin, unang-una is maging mas mapanuri lalo sa pag-audit at kailangan Mm, may transparency sa pondo. So dapat aware tayo. For me, sa sarili kong opinion is dapat aware tayo sa ginagastos ng ano. Hindi lang nung kikilos dapat ang COA, kung hindi tayo rin, dapat mapanuri rin tayo. Kung halimbawa man is nakalagay dun sa, di ba, merong project si DPWH tapos may mm, nakatarpuli na this is where your taxes go tapos nung budget nila doon sa proyektong yon. Dapat para sa akin is aware tayo kung paano yun na kung magkano yung nagagastos nila. Kung nasasapat ba doon or mm, nasosobrahan ba sila doon sa budget or nakukulangan ba ganon para pagkusis sa makita na talaga natin na kung nagagawa ba talaga yung proyekto o hindi. Tapos pangalawa is, yun nga, kagaya nung sinabi mo kanina, lalo na ngayon nag-upload si mahal na Pangulo ng mm. isang URL para doon tayo Sumbong mo magsumbong. kay sa Oo, presidente. Oo. oo. So yun, gamitin natin yun kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Pangulo ng ah, gamitin yun. Kasi since Mm, kasi nung Pangulo napapansin na nung corruption eh. So tayo pa ba yes. kaya nung mga mamayang Pilipino, 'di Mm, ba? Saka pangatlo is ah tuluyan i-blacklist ng contractor. Saka mm. iban na Ikulong. nung tiwaling opisyal para sa akin. Wag na Mm. Hindi lang ban, Otits, ikulong na para hindi na kulong pamarisan. na, ganun. Tapos pagkalaya nila, wag na sila, ban na sila sa mag-apply sa mga gobyernong ahensya. Kasi gagawin nila yan sa ibang ahensya eh. Pag nakabalik sila sa gobyerno eh. Yun ang nakikita ko, dapat mahigpit ang pagpaparusa. Hindi lang dun sa contractor, kundi dun sa mga tiwaling opisyal. Kasi naniniwala ako small fish lang yung contractor, sacrificial lang yung mga yan eh. Kasi di ba matake mo, hundreds of millions lang nung nananakaw nila eh. Eh kung tutusin, billion-billion nawawala, eh nasa nung iba? Na Mm. billion-billion, di ba? Eh nung billion na Kaya yun, nga. hindi lang naman isang billion lang eh. Ang daming billion yun eh. Di ba? Na doon eh. Nung nakikita ko sa 3G, 100 to 800 billion plus ang ang nawawala eh, di ba? O, magkano yun, di ba? Doon lang yun sa flood control project lang yun. So, ibig sabihin, nung contractor na yun ng mga na isasama sa hearing is small fish lang yan para sa akin. Kasi siguro, dulot na ng inflation, di ba dati, pag 100 million na ng laman mo sa bangko, talagang multi-millionaire ka na, talagang buhay ka na. Siguro, nakakaramdam sila ng kahit gano'n na nung binubulsa nila is medyo pa. Tapos maluho pa sa mga sasakyan, di ba? Kita mo naman, 40 ang sasakyan, tapos di naman Mm. nagagamit.
Tapos Kaya pag nga. tapos pag pinuntahan ng Complex lang. tapos pag pinuntahan ng custom, ano na eh, roll out. Autobots? What? Roll out. So para sa akin talaga lahat ng mananagot hindi lang contractor pati opisyal. Kahit sino pa yan, walang no one above the law. Ika nga, di ba? Yes, tama, Mm. tama, tama. And then nung pang-apat na maipapayo ko is ah, pagiging pakikilahok sa mamamayan. Mm, Halimbawa is kung may proyekto si Kapitan ng related sa public works and highways, halimbawa kahit hindi lang sa flood control, diba, may project siya ng papayos ng kalsada sa isang street, maging mapanuri rin at mapang-alam kung nagagastos ba ng barangay yun nung tama. Kasi mm. para sa akin is ang ugat ng corruption is simula sa baba hanggang sa pataas. Mas malaki lang nakukuha ng corruption pag mas mataas ang pwesto mo. Yep, correct yan, correct. Naniniwala ako dyan na ano, kung gusto niya talaga ng malinis na sistema ng gobyerno is talagang wipe out lahat from head to toe, ganun. Kasi Yep, correct diyan pa yan. lang sa barangay niyo, kung halimbawa may corruption na nagaganap, what more pa kaya doon sa munisipyo, di ba? Mm, correct ka dyan. Hindi naman sila matututong magbulsa kung hindi naman sa nakakataas eh. Correct. Saka ang huli is, since meron na tayong freedom of information, dapat aware tayo na kung saan nga dapat mapunta or nung papagastusan ng bawat proyekto. Hindi lang sa flood control, kundi other projects din ng gobyerno. Yun yung lagi Correct. niyong tatandaan. Hindi lang flood control lang pwede magnakaw ang opisyales. Ang dami nila. Ang daming paraan, ibig ko sabihin. Mm, tama, tama. Kagaya na lang nun sa subway, di ba? Yung Mm. nakakalungkot, di ba? Nagtapya sila ng budget doon, napunta sa AKAP. O, alam na this. Dapat nga tuloy nga nung pag-iimbestiga nun eh. Kaya nga sabi nga namin sa inyo mga listeners, isa pa lang yan, nung DPWH. Mm. Ang daming Wala pa ahensya. tayo sa exciting part. Wala pa. Ang daming dyan. Mm, Sinasabi namin sa inyo. Ang dami dyan. Maliit na bagay pa lang yan. Yun yung binabalita yan. Maliit na bagay pa lang yan. Baka wala pa sa 1/8 ng lahat ng corruption sa ano. Kaya, ang maipapayo ko lang mga listeners or viewers natin dyan is itrato nyo nung mga kakilala nyo na nagtatrabaho sa ahensya na is possible na magnanakaw kahit mabait yan sa harapan nyo. Kasi mm. di nyo alam, kaya pala nag stay pala dyan, ayaw lumipat ng kumpanya. Kahit mababa sahod yung pala. May Hindi na, pinapakinabangan. hindi na sahod ang iniinda nila. May, side hustle na sila doon ng illegal. Which is, yun ang nakakalungkot or nakakainis kasi galing naman sa pera natin yung hindi sana kung hindi tayo binubuwisan. Di ba? Kaya Buti nga. sana kung may sariling pera ang gobyerno para sa mga ganyang bagay. Hindi eh. Galing kasi sa atin eh. Imbis na pambili natin ng or pandagdag natin sa bills natin. Doon lang mapupunta, 'di ba? Tapos di pa ramdam, 'di ba? Pero sana ko ramdam eh. Okay lang naman na para sa akin na malaki ang kaltas nila sa buwis. Kung ramdam mo nung serbisyo nila, ang problema hindi eh. Kaya para sa akin, or, oo nga, para sa akin, sa inyo, sa mga listeners, dapat maging mapanuri tayo. Maging eye-opener tayo. Kung may, Yep, check yan. kung may nalalaganap na korupsyon, mag-imbestiga rin kayo ng sarili nyo, gano'n, paano nangyari. Huwag kayo lagi mag-rely na kung ano yung nilalabas ng media kasi, ah, unang-una, possible maging bias ang media. Pangalawa, Isa onti pa yan, lang yan. isa yan. Onti pa lang. Kaya dapat may sarili kayong pagsasaliksik pagdating sa mga ganyan. Saka wag nyo lang hinahayaan na ganyan. Kasi nung iba kasing, mamamayang Pilipino, sa sobrang busy nila sa buhay, parang hindi nila minamatir ng mga ganyang klaseng balita eh. Pero, di, ni- ano, malaking epekto tayo talaga. Kasi, lahat tayo nagsasuffer, hindi lang ako, hindi lang si Papi, kundi tayong lahat nagsasuffer. Correct. So, ano ang take nyo? May negatibo Ayan. ba, positibo, mga listeners, or mga Ayan. kabaki? Leave down comment sa So, baba.
Yep, So, yep, closing don't remarks forget. na ikaw na. Nakakasar na ako. So, uy, kinat mo? Hindi, ikaw lang, ikaw lang. Alungkat, alungkat. On live to, alungkat. Ano natin, Kuko kita kay Direk, cut sige. natin. Bigla Closing mo, na, closing na, sige, sinagsalita closing ka na, na. sige. Sige, sige. Namatay na ako Kasi eh. ikaw na Oo. bala. Sige, sige. So, ayun, kumbaga ito yung key takeaway mula sa episode natin. Ang Sakto eh, korupsyon ay sumpong kita kay hindi lang, Direk. ay, gagi to. Hindi, Sige, joke lang, ayusin ko Direk. na lang tan. Joke lang, Direk. Ah, O, sige. ayan, yan. So, ito, start ulit ako. Hmm. Kumbaga, ang key takeaway mula sa episode na to is ang korupsyon ay hindi lamang problema ng gobyerno. Lagi niyong tatandaan yan. Kundi, kundi laban nating lahat to bilang Pilipino. Yan. Yan. So, yun. I hope our listeners and followers may natutunan kayo ngayong gabi sa topic natin ngayon. Don't forget to like and share sa ano natin sa page natin and even sa YouTube natin. So, open kami sa mga comments and feedbacks nyo sa mga ginagawa nating content. So, kung may mga suggestion kayo or gusto nyo talakayin natin dito sa podcast natin, huwag kayong mahiya. Post lang. So, Yun. ayun, maraming salamat, Otits. At i-enjoy Maraming lang salamat, natin tong Papi, at maraming salamat sa listeners. I hope na mm, may matutunan kayo sa topic na to. enjoy lang Parang natin ng mas masarap ano. pag-usapan ng mga bonding ng contractor, no? Sa susunod. Sige, Yan yung talakayin natin abangan nila. yan. Talakayin natin yan, sige. So, Okay. ngayon Thank na you so ay, much. yeah, Mamba out. out. Mamba out. Cut daw eh.